Sa bawat araw na lumilipas, marami sa atin ang nakafocus lang sa kita. Kung magkano ang sweldo, kung gaano kalaki ang bonus, o kung gaano karaming pera ang dumating ngayong buwan. Pero ang tunay na sikreto ng financial freedom ay hindi nakatago sa laki ng kita, kundi sa tibay ng sistema. Sa episode nating ito ngayon dito sa The Filipino Daily, pag-uusapan natin ang mga aral na magtuturo kung paano mag-focus sa sistema at hindi lang sa kita. Ang mga aral na ito ay practical, relatable, at may specific na gabay para sa ating mga ka-daily na gustong magkaroon ng mas maayos na daloy ng pera at mas magaan na buhay. Disclaimer, ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa education at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Aral number 1. Ang kita ay resulta, ang sistema ang ugat. Kapag pinag-uusapan natin ang pera, madalas ang unang tanong ng mga tao ay, magkano ang kita mo? Pero kung tutusin, hindi kita ang tunay na sukatan ng financial success. Ang kita ay resulta lang ng effort mo, pero ang sistema ang ugat na nagdidikta kung saan pupunta ang pera. Para sa ating mga ka-daily, isipin mo na parang puno ang pera. Ang kita ay bunga, pero kung walang matibay na ugat, madaling matumba ang puno. Ang ugat ay ang sistema ng paghawak ng pera, budgeting, saving, investing, at disiplina. Kung wala kang malinaw na sistema, kahit gaano kalaki ang kita mo, mabilis lang itong mawawala. Kaya ang mindset na focus sa sistema ay mas sustainable kaysa mindset na focus sa kita. Kung gusto mong magsimula ng sistema, simple lang ang unang hakbang. Hatiin ang bawat sahod sa 3 bahagi: ipon, gastos, at invest. Halimbawa, kung kumikita ka ng 10,000 pesos kada buwan, maglaan ka ng 20% para sa ipon, 50% para sa gastos, at 30% para sa investment. Hindi kailangan maging perfect agad. Ang mahalaga ay may malinaw na daloy. Kapag automatic na ang sistema, hindi mo na kailangan mag-isip kung saan napunta ang pera. Ang kita ay dadaan lang sa sistema, at ang sistema ang magbibigay ng direksyon. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao na maliit lang ang kita pero nakakaipon, habang may iba na malaki ang kita pero laging kapos. Isa pang practical na paraan ay ang paggamit ng automation. Kapag dumating ang sahod, mag-set ng automatic transfer papunta sa savings account. Halimbawa, kung ang ipon mo ay 2,000 pesos kada buwan, siguraduhin na automatic itong lumilipat sa hiwalay na account. Sa ganitong paraan, hindi mo na makakalimutan o matutukso na gastusin ang pera. Ang automation ay parang guardrail na nagpoprotekta sa sistema mo. Kahit busy ka sa trabaho o may unexpected na gastos, ang sistema mo ay tuloy-tuloy pa rin. Ang kita ay dumadaan lang, pero ang sistema ang nagtatakda ng direksyon. Bukod sa automation, malaking tulong din ang pag-track ng pera. Hindi kailangan ng complicated app, kahit notebook lang ay sapat na. Isulat mo kung magkano ang kinita mo ngayong buwan, magkano ang ginastos, magkano ang naipon, at magkano ang na-invest. Kapag nakikita mo ang number sa harap mo, mas nagiging malinaw kung gumagana ba ang sistema o kailangan ng adjustment. Halimbawa, kung napansin mo na laging kulang ang ipon, baka kailangan bawasan ang gastos sa luho. Ang tracking ay nagbibigay ng feedback loop para sa sistema mo. Hindi ito tungkol sa laki ng kita, kundi sa consistency ng sistema. Sa huli, ang kita ay parang tubig na dumadaloy. Kung wala kang sistema, mabilis lang itong mawawala at matutuyo. Pero kung may malinaw na sistema, ang kita ay nagiging tuloy-tuloy na supply na nagbibigay ng stability. Para sa ating mga ka-daily, tandaan natin na ang tunay na financial success ay hindi nasusukat sa laki ng kita, kundi sa tibay ng sistema. Ang kita ay bunga, pero ang sistema ang ugat. Kapag matibay ang ugat, kahit maliit ang bunga, tuloy-tuloy pa rin ang paglago. Kaya huwag tayong mag-focus sa kita, mag-focus tayo sa sistema. Dahil ang sistema ay ang magbibigay ng peace of mind at long-term security.
Aral number 2. Disiplina ang tunay na kapital. Kapag pinag-uusapan ng pera, madalas iniisip ng mga tao na ang pinakamahalaga ay laki ng kita. Pero kung titingnan natin ng mas malalim, ang tunay na kapital ay hindi lang pera, kundi disiplina. Ang disiplina ang nagtatakda kung paano mo gagamitin ang kita mo, kung paano mo susundin ang sistema, at kung paano mo maiiwasan ang mga maling desisyon. Para sa ating mga ka-daily, isipin mo na ang disiplina ay parang preno ng sasakyan. Kahit gaano kalakas ang makina, kung walang preno, delikado ang biyahe. Ganoon din sa pera. Kahit malaki ang kita, kung walang disiplina, mabilis itong mawawala. Ang disiplina ang nagbibigay ng control at direction sa sistema mo. Isang practical na paraan para ma-develop ang disiplina ay ang paggawa ng no-spend day kada linggo. Halimbawa, pumili ka ng isang araw na hindi ka gagastos kahit piso. Sa umpisa, mahirap dahil sanay tayo na laging may binibili, pero kapag naging habit na ito, matututo kang kontrolin ang sarili mo. Ang no-spend day ay hindi lang tungkol sa pagtitipid, kundi tungkol sa pag-practice ng self-control. Kapag nasanay ka na, mas madali mong maiiwasan ang impulsive buying. Ang simpleng hakbang na ito ay nagpapalakas ng disiplina. At kapag malakas ang disiplina, mas matibay ang sistema. Isa pang paraan ay ang paglimit ng utang. Maraming kababayan natin ang nahuhulog sa cycle ng utang dahil sa mga bagay na hindi naman kumikita, gadgets, luho, o kahit simpleng gastos na hindi kailangan. Ang disiplina ay ang kakayahan na sabihin na hindi sa mga bagay na hindi aligned sa financial goals mo. Halimbawa, kung may offer na installment plan para sa bagong cellphone, tanungin mo ang sarili mo, kailangan ba talaga ito o gusto lang? Kapag may disiplina ka, mas madali mong maiiwasan ang utang na walang balik. Ang sistema mo ay mas nagiging matatag dahil hindi ito binibigatan ng interes at bayarin. Bukod sa pag-iwas sa utang, malaking tulong din ang paglalaan ng oras para sa financial literacy. Ang disiplina ay hindi lang tungkol sa hindi paggastos, kundi tungkol sa pag-aaral at pag-unawa sa pera. Maglaan ng kahit 30 minutes kada linggo para magbasa ng libro, manood ng video, o makinig ng podcast tungkol sa financial management. Kapag may knowledge ka, mas madali mong naiintindihan kung bakit kailangan ng disiplina. Halimbawa, kapag alam mo na ang compound interest ay mas malakas kapag maaga kang nag-iipon, mas motivated ka na sundin ang sistema. Ang disiplina ay mas nagiging natural kapag may tamang kaalaman. Sa huli, ang disiplina ang tunay na kapital dahil ito ang foundation ng lahat ng sistema. Ang kita ay pwedeng magbago, minsan malaki, minsan maliit. Pero ang disiplina ay pwedeng maging consistent. Kapag may disiplina ka, kahit maliit ang kita, kaya mong mag-ipon, mag-invest, at magplano. Ang disiplina ang nagbibigay ng stability at peace of mind. Para sa ating mga ka-daily, tandaan natin, huwag lang tayong mag-focus sa kita. Mag-focus tayo sa disiplina. Dahil ang disiplina ang tunay na kapital na magpapatibay sa sistema at ang sistema ang magbibigay ng long-term security at freedom. Aral number 3, mag-invest sa skills, hindi lang sa sweldo. Kapag iniisip ng karamihan ang financial growth, madalas nakatutok lang sila sa sweldo. Pero kung titingnan natin ng mas malalim, ang sweldo ay temporary, habang ang skills ay pangmatagalan. Para sa ating mga ka-daily, isipin mo na ang sweldo ay parang prutas na mabilis maubos. Pero ang skills ay parang puno na patuloy na namubunga. Kapag nag-invest ka sa skills, kahit magbago ang trabaho o bumaba ang kita, may kakayahan ka pa ring kumita at magpatuloy. Ang mindset na ito ay sobrang mahalaga lalo na sa panahon ngayon na mabilis magbago ang opportunities. Ang tunay na sistema ay hindi lang nakadepende sa sweldo, kundi sa kakayahan mong mag-adapt at mag-grow. Isang practical na paraan para mag-invest sa skills ay ang pag-aaral ng side hustle na may demand. Halimbawa, maraming kababayan natin ang natututo ng freelancing skills
tulad ng graphic design, video editing, o social media management. Kahit maliit lang ang kita sa umpisa, ang mahalaga ay natututo ka ng bagong skill na pwedeng magbigay ng dagdag income. Kapag consistent ka sa pag-practice, unti-unti itong nagiging source ng financial stability. Ang sistema mo ay lumalakas dahil hindi lang sweldo ang inaasahan mo, kundi may iba pang daloy ng income. Bukod sa side hustle, malaking tulong din ang paggamit ng libreng resources. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki para matuto ng bagong skills. Maraming free tutorials sa YouTube, e-books, at webinars na accessible sa lahat. Halimbawa, kung gusto mong matuto ng basic accounting para sa small business, may mga free courses online na pwedeng simulan. Ang disiplina lang ang kailangan para maglaan ng oras. Kapag consistent ka sa pag-aaral, nagiging bahagi ng sistema mo ang skill building. Hindi ito one-time effort, kundi tuloy-tuloy na proseso na magbibigay ng long-term benefits. Isa pang practical na step ay ang paglalaan ng oras kada linggo para sa skill building. Halimbawa, mag-set ka ng 2 hours kada Sabado para mag-aral ng bagong skill. Hindi kailangan maging perfect agad, ang mahalaga ay may routine. Kapag naging habit na ito, mas madali mong maiiwasan ang procrastination. Ang sistema mo ay nagiging mas matibay dahil may regular na oras na nakalaan para sa growth. Para sa ating mga ka-daily, isipin mo na ang oras na ginugugol sa skills ay investment na magbabayad sa future. Kahit maliit lang ang progress kada linggo, kapag consistent, malaki ang impact sa long term. Sa huli, ang skills ang magpapalago ng sistema mo. Ang sweldo ay pwedeng magbago, pero ang skills ay laging nandyan. Kapag may skills ka, mas madali mong mahanap ang opportunities, mas madali mong ma-adapt sa pagbabago, at mas matibay ang sistema mo. Para sa ating mga ka-daily, tandaan natin, huwag lang tayong mag-focus sa sweldo, mag-focus tayo sa skills. Dahil ang skills ang tunay na kapital na magbibigay ng long-term security at freedom. Kapag nag-invest ka sa skills, hindi lang pera ang lumalago, kundi pati confidence at peace of mind. Number 4. Iwasan ang instant gratification. Isa sa pinakamalaking kalaban ng sistema ay ang tinatawag na instant gratification. Para sa ating mga ka-daily, ito yung ugali na gusto agad makuha ang reward o luho kahit hindi pa ito practical. Halimbawa, kapag may dagdag kita o bonus, ang unang instinct ay bumili ng bagong gamit, kumain sa mamahaling restaurant o mag-travel agad. Walang masama sa pag-reward sa sarili, pero kung palaging inuuna ang instant gratification, nauubos ang pera at nasisira ang sistema. Ang mindset na kailangan ko agad ma-enjoy ay nagiging dahilan kung bakit maraming tao ang walang ipon kahit malaki ang kita. Ang tunay na sistema ay nakadepende sa kakayahan mong maghintay at mag-focus sa long-term goals kaysa sa panandaliang saya. Isang practical na paraan para labanan ang instant gratification ay ang paggawa ng waiting period bago bumili ng mahal na bagay. Halimbawa, kung gusto mong bumili ng bagong cellphone na worth 20,000 pesos, maghintay ka ng 30 days bago magdesisyon. Sa loob ng 30 days, tanungin mo ang sarili mo kung kailangan ba talaga ito o gusto lang. Madalas, mawawala ang urge kapag lumipas na ang panahon. Ang waiting period ay nagbibigay ng oras para mag-isip ng malinaw at maiwasan ang impulsive buying. Kapag nasanay ka sa ganitong sistema, mas madali mong makokontrol ang gastos at mas lalaki ang chance na makapag-ipon. Isa pang paraan ay ang pag-convert ng luho sa reward system. Halimbawa, imbes na bumili agad ng bagong sapatos, gawin itong reward kapag nakaipon ka ng 5,000 piso. Sa ganitong paraan, hindi lang basta luho ang nabibili mo, kundi nagiging simbolo ito ng achievement. Ang reward system ay nagbibigay ng motivation para sundin ang sistema. Kapag alam mong may reward sa dulo, mas madali mong maiiwasan ang instant gratification. Ang sistema ay nagiging mas sustainable
dahil may balance sa enjoyment at discipline. Bukod sa reward system, mahalaga rin ang pag-focus sa pangmatagalang goals. Halimbawa, kung ang goal mo ay makapag-ipon ng 100,000 pesos para sa emergency fund, isipin mo palagi ang goal na ito tuwing may temptation na gumastos. Kapag malinaw ang long-term goal, mas madali mong maiiwasan ang short-term temptation. Ang sistema ay nagiging mas matibay dahil may direction at purpose. Para sa ating mga ka-daily, isipin natin na ang tunay na saya ay hindi lang sa instant gratification, kundi sa peace of mind na dala ng long-term security. Sa huli, ang instant gratification ay parang maliit na butas sa balde ng ipon. Kahit gaano karaming tubig ang ilagay mo, kung may butas, mauubos pa rin. Pero kapag natutunan mong kontrolin ang sarili at maghintay, mas nagiging matibay ang sistema. Ang kita ay dumadaan lang, pero ang sistema ang nagtatakda kung saan ito pupunta. Para sa ating mga ka-daily, tandaan natin, huwag tayong mag-focus sa panandaliang saya. Mag-focus tayo sa pangmatagalang goals dahil ang tunay na financial success ay hindi nasusukat sa instant gratification, kundi sa kakayahan nating maghintay at magplano para sa future. Aral number 5. Gumawa ng simpleng financial workflow. Kapag pinag-uusapan natin ang pera, madalas iniisip ng mga tao na kailangan ng complicated na sistema para maging successful. Pero sa totoo lang, ang pinaka-effective ay yung simple at madaling sundan na financial workflow. Para sa ating mga ka-daily, isipin mo na ang pera ay parang tubig na dumadaloy. Kung walang malinaw na tubo o direksyon, tatapon lang ito kung saan-saan. Pero kapag may simple workflow, kahit maliit ang kita, may malinaw na daloy at hindi basta nasasayang. Ang simpleng workflow ay nagbibigay ng structure na madaling sundan araw-araw, buwan-buwan at taon-taon. Hindi ito tungkol sa pagiging perfect, kundi tungkol sa pagiging consistent. Isang practical na step ay ang pag-set ng fixed percentage para sa ipon. Halimbawa, maglaan ka ng 20% ng sahod mo para sa savings. Kung kumikita ka ng 15,000 pesos kada buwan, automatic na 3,000 pesos ang pupunta sa ipon. Hindi mo na kailangan mag-isip kung magkano ang dapat ilaan, dahil fixed na ito. Ang simpleng rule na ito ay nagiging habit kapag consistent mong ginagawa. Kapag nasanay ka na, hindi mo na mararamdaman ang bigat ng pag-iipon dahil automatic na siyang bahagi ng sistema. Ang fixed percentage ay parang seatbelt. Hindi mo man napapansin araw-araw, pero ito ang nagpoprotekta sa future mo. Bukod sa ipon, mahalaga rin ang paglalaan ng budget para sa emergency fund. Ang emergency fund ay parang safety net na magpoprotekta sa iyo kapag may unexpected na gastos tulad ng hospital bills o pagkawala ng trabaho. Halimbawa, mag-set ka ng goal na makapag-ipon ng 60,000 pesos bilang emergency fund. Hindi mo kailangan ipunin agad, pero maglaan ka ng maliit na portion kada buwan hanggang maabot ang goal. Kapag may emergency fund ka, hindi ka na kailangang mangutang o magpanik kapag may problema. Ang simpleng workflow na ito ay nagbibigay ng peace of mind dahil alam mong may backup plan ka. Isa pang practical na paraan ay ang paggamit ng envelope system o digital wallet categories. Halimbawa, hatiin mo ang pera mo sa 3 envelope. Isa para sa bills, isa para sa pagkain, at isa para sa luho. Kapag naubos na ang laman ng envelope, ibig sabihin tapos na ang budget para sa category na iyon. Ang envelope system ay nagbibigay ng visual control sa gastos. Kung mas techy ka, pwede mong gamitin ang digital wallets na may categories para mas madali i-track. Ang mahalaga ay may malinaw na division ng pera para hindi ka malito kung saan napunta ang kita. Ang simpleng workflow na ito ay nagiging guardrail na nagpoprotekta sa sistema mo. Sa huli, ang simpleng financial workflow ay hindi tungkol sa pagiging complicated, kundi tungkol sa pagiging consistent. Kapag may fixed percentage para sa ipon, may emergency fund, at may clear categories para sa gastos, mas madali mong makokontrol ang daloy ng pera. Ang kita ay dumadaan lang,
pero ang workflow ang nagtatakda ng direksyon. Para sa ating mga ka-daily, tandaan natin, huwag tayong mag-focus sa laki ng kita, mag-focus tayo sa simpleng workflow. Dahil ang simpleng workflow ang magbibigay ng stability, peace of mind, at long-term security. Kapag malinaw ang daloy, kahit maliit ang kita, tuloy-tuloy pa rin ang growth. Aral number 6. Ang utang ay kaaway ng sistema. Kapag pinag-uusapan natin ang pera, isa sa pinakamalaking hadlang sa maayos na sistema ay ang utang. Para sa ating mga ka-daily, isipin mo na ang utang ay parang mabigat na bato na nakatali sa paa mo. Kahit anong bilis ng takbo mo, mabagal pa rin ang progress dahil may bigat kang dala. Ang utang ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa stress, pressure, at limitation sa freedom mo. Kapag nasanay ka sa utang, nasisira ang sistema dahil imbes na ang kita ay mapunta sa ipon or investment, napupunta ito sa pagbabayad ng interes. Kaya mahalagang maintindihan na ang utang ay kaaway ng sistema at ang unang hakbang sa financial freedom ay ang pag-iwas dito. Isang praktikal na paraan para maiwasan ang utang ay ang pag-shift ng mindset. Huwag gawing normal ang utang para sa luho. Halimbawa, kung may bagong gadget na gusto mo, tanungin ang sarili mo kung kaya ba ng budget mo o kailangan mong umutang. Kung ang sagot ay kailangan mong umutang, ibig sabihin hindi pa ito tamang panahon. Ang disiplina na huwag agad bumili gamit ang utang ay malaking tulong para mapanatili ang sistema. Kapag nasanay ka na hindi umaasa sa utang, mas nagiging matibay ang foundation ng financial workflow mo. Ang kita ay nagiging mas meaningful dahil hindi ito nauubos sa pagbabayad ng interes. Kung may existing na utang, ang susunod na hakbang ay gumawa ng malinaw na plano sa pagbabayad. Isang effective na strategy ay ang tinatawag na snowball method. Sa snowball method, inuuna mong bayaran ang pinakamaliit na utang hanggang matapos, bago lumipat sa mas malaki. Halimbawa, kung may 3 utang ka, 2,000 pesos, 5,000 pesos, at 10,000 pesos, unahin mo ang 2,000 pesos. Kapag natapos mo na ito, mas motivated ka na tapusin ang susunod. Ang sistema ay nagiging mas organized dahil may step-by-step plan ka. Hindi ka nalulunod sa utang dahil may malinaw na direksyon. Bukod sa snowball method, mahalaga ring iwasan ang minimum payment mindset. Maraming tao ang nasasanay na magbayad lang ng minimum sa credit card, pero ang problema ay lumalaki ang interes at tumatagal ang utang. Ang disiplina ay ang pagbabayad ng higit sa minimum para mas mabilis matapos ang utang. Halimbawa, kung ang minimum payment ay 1,000 pesos, subukan mong magbayad ng 2,000 pesos. Sa ganitong paraan, mas mabilis mong matatapos ang utang at mas makakabalik ka sa sistema ng ipon at investment. Ang mindset na ito ay nagbibigay ng peace of mind dahil alam mong hindi ka nakatali sa utang ng matagal. Sa huli, ang utang ay parang butas sa bangka. Kahit gaano karaming tubig ang ilagay mo, kung may butas, lulubog pa rin. Pero kapag natutunan mong iwasan ang utang at gumawa ng malinaw na plano sa pagbabayad, mas nagiging matibay ang sistema. Ang kita ay nagiging mas meaningful dahil napupunta ito sa ipon, investment, at long-term goals. Para sa ating mga ka-daily, tandaan natin, huwag tayong mag-focus sa kita, mag-focus tayo sa sistema. At bahagi ng sistema ay ang pag-iwas sa utang. Dahil kapag wala kang utang, mas malaya ka, mas magaan ang buhay, at mas mabilis ang progress. Ang tunay na financial success ay hindi lang tungkol sa laki ng kita, kundi sa kakayahan mong kontrolin ang utang at palakasin ang sistema. Aral number 7. Mag-focus sa long term, hindi short term. Kapag pinag-uusapan natin ang pera, madalas ang mindset ng tao ay nakafocus sa short term. Halimbawa, kapag may dagdag kita, agad iniisip kung anong bibilhin o saan gagastusin. Pero kung gusto natin ng tunay na financial freedom, kailangan natin mag-shift ng mindset at mag-focus sa long term. Para sa ating mga ka-daily, isipin mo na ang short term ay parang instant noodles. Mabilis, masarap,
pero hindi healthy. Ang long-term ay parang lutong bahay na ulam. Mas matagal ihanda, pero mas masustansya at mas nakabubusog. Ang sistema ay nagiging mas matibay kapag naka-align sa long-term goals kaysa sa panandaliang saya. Isang practical na paraan para mag-focus sa long-term ay ang paggawa ng 5-year financial plan. Halimbawa, mag-set ka ng goal na makapag-ipon ng 200,000 pesos sa loob ng 5 years. Hatiin mo ang goal na ito sa maliit na steps. Ibig sabihin, kailangan mong mag-ipon ng 40,000 pesos kada taon or around 3,300 pesos kada buwan. Kapag malinaw ang long-term plan, mas madali mong maiiwasan ang short-term temptations. Ang sistema ay nagiging mas organized dahil may direction at timeline. Hindi ka naliligaw dahil alam mo kung saan ka papunta. Bukod sa financial plan, mahalaga rin ang pag-invest sa long-term assets. Halimbawa, imbes na ilagay lang ang pera sa savings account na maliit ang interest, mag-invest sa mutual funds, stocks, or small business na may potential lumago. Ang long-term assets ay nagbibigay ng mas malaking balik kaysa short-term spending. Para sa ating mga ka-daily, isipin natin na ang investment ay parang pagtatanim ng puno. Hindi mo agad makikita ang bunga, pero kapag consistent ka, darating ang panahon na magbibigay ito ng shade at prutas. Ang sistema ay nagiging mas sustainable dahil may assets na patuloy na lumalago kahit hindi mo hawak araw-araw. Isa pang mahalagang step ay ang pag-iwas sa get-rich-quick schemes. Maraming tao ang nahuhulog sa mga scam dahil sa pangako ng mabilis na kita. Pero ang problema ay hindi ito sustainable at madalas nauuwi sa pagkatalo. Ang long-term mindset ay nakatutok sa stability, hindi sa instant success. Halimbawa, imbes na mag-invest sa risky scheme na walang malinaw na track record, mas piliin ang legit na investment na regulated at may history ng growth. Ang disiplina na umiwas sa short-term hype ay malaking tulong para mapanatili ang sistema. Ang kita ay hindi lang tungkol sa bilis, kundi sa tibay ng foundation. Sa huli, ang long-term mindset ay nagbibigay ng tunay na financial freedom. Kapag nakafocus ka sa long-term, mas madali mong maiiwasan ang stress ng short-term problems. Ang sistema ay nagiging mas matibay dahil naka-align sa pangmatagalang goals. Para sa ating mga ka-daily, tandaan natin, huwag tayong mag-focus sa short-term. Mag-focus tayo sa long-term. Dahil ang long-term mindset ang magbibigay ng peace of mind, stability, at tunay na success. Ang kita ay pwedeng magbago buwan-buwan, pero ang long-term plan ay nagbibigay ng direksyon na hindi basta natitinag. Kapag nakafocus ka sa long-term, mas sigurado ang future mo at mas magaan ang journey. Aral number 8. Gumamit ng automation sa sistema. Kapag pinag-uusapan natin ang pera, isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nasisira ang sistema ay ang pagiging inconsistent. Maraming tao ang nagsisimula ng ipon or investment plan pero hindi natutuloy dahil sa dami ng distractions at responsibilities. Para sa ating mga ka-daily, dito pumapasok ang automation. Ang automation ay parang autopilot ng eroplano. Kahit busy ang piloto, tuloy-tuloy pa rin ang biyahe. Sa pera, ang automation ay nagbibigay ng consistency at discipline kahit hindi mo ito iniisip araw-araw. Kapag nakaset na ang sistema, tuloy-tuloy ang daloy ng ipon, bills, at investments nang hindi mo na kailangan magdesisyon kada buwan. Isang practical na paraan ng automation ay ang pag-set ng auto-debit para sa savings at bills. Halimbawa, kung ang goal mo ay mag-ipon ng 3,000 pesos kada buwan, mag-set ng automatic transfer mula sa payroll account papunta sa savings account tuwing sweldo. Sa ganitong paraan, hindi mo na makakalimutan o matutukso na gastusin ang pera. Bukod sa savings, pwede mo ring i-automate ang pagbabayad ng bills tulad ng kuryente, tubig, at internet. Kapag automated na ang bills, hindi ka na mag-aalala sa due dates at late fees. Ang sistema ay nagiging mas matibay dahil hindi na ito nakadepende sa memorya o mood mo, kundi sa automation na tuloy-tuloy gumagana.
Bukod sa auto-debit, malaking tulong din ang paggamit ng apps para sa expense tracking. Maraming free apps na pwedeng gamitin para i-record ang gastos mo kada araw. Halimbawa, kung gumastos ka ng 200 pesos sa pagkain, i-input mo agad sa app. Kapag consistent ka sa tracking, makikita mo kung saan napupunta ang pera at kung kailangan ng adjustment sa sistema. Ang automation ng tracking ay nagbibigay ng clarity at feedback loop. Hindi mo na kailangan mag-compute manually dahil ang app na ang gagawa ng summary. Ang sistema ay nagiging mas transparent at mas madaling i-manage. Isa pang practical na step ay ang paglagay ng reminders para sa financial tasks. Halimbawa, mag-set ng reminder tuwing end of the month para i-review ang budget at ipon. Kahit simpleng notification lang sa phone, malaking tulong ito para hindi mo makalimutan ang financial responsibilities. Ang reminders ay bahagi ng automation dahil tinutulungan ka nitong maging consistent. Kapag nasanay ka sa reminders, mas madali mong maiiwasan ang procrastination. Ang sistema ay nagiging mas organized dahil may regular na checkpoints. Para sa ating mga ka-daily, isipin natin na ang reminders ay parang alarm clock na gumigising sa atin para hindi tayo mahuli sa goals. Sa huli, ang automation ay nagbibigay ng peace of mind at consistency. Kapag automated ang savings, bills, tracking, at reminders, mas madali mong masusunod ang sistema kahit busy ka sa trabaho o personal life. Ang kita ay dumadaan lang, pero ang automation ang nagtatakda ng direksyon. Para sa ating mga ka-daily, tandaan natin, huwag tayong mag-focus sa kita, mag-focus tayo sa sistema. At bahagi ng sistema ay ang automation. Dahil kapag automated na ang sistema, mas tuloy-tuloy ang progress, mas magaan ang buhay, at mas sigurado ang future. Ang tunay na financial success ay hindi lang tungkol sa laki ng kita, kundi sa consistency ng sistema na pinapalakas ng automation. Aral number 9. Ang sistema ay dapat may values. Kapag pinag-uusapan natin ang pera, madalas nakatutok lang tayo sa numbers. Magkano ang kita, magkano ang ipon, magkano ang gastos. Pero kung titingnan natin ng mas malalim, ang sistema ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa values. Para sa ating mga ka-daily, isipin mo na ang values ay parang compass. Kahit gaano kalaki ang mapa, kung wala kang compass, maliligaw ka pa rin. Ang sistema na walang values ay madaling masira dahil wala itong malinaw na purpose. Kapag ang sistema mo ay naka-align sa values mo, mas nagiging sustainable at mas meaningful ang financial journey. Hindi lang ito tungkol sa pera, kundi tungkol sa kung paano mo ginagamit ang pera para sa mga bagay na mahalaga sa iyo. Isang practical na paraan para i-align ang sistema sa values ay ang pag-prioritize ng family, education, at future. Halimbawa, kung ang value mo ay family, maglaan ng portion ng budget para sa needs ng pamilya, pagkain, health, at education ng mga anak. Kung ang value mo ay education, mag-invest sa books, courses, or training na makakatulong sa growth mo. Kapag malinaw ang values, mas madali mong maiiwasan ang gastos sa mga bagay na hindi aligned. Ang sistema ay nagiging mas matibay dahil may purpose at direction. Hindi ka lang basta nag-iipon, kundi nag-iipon para sa bagay na mahalaga sa iyo. Bukod sa prioritization, malaking tulong din ang paglalaan ng budget para sa giving. Halimbawa, mag-set ng 5% ng kita para sa pagtulong sa pamilya o charity. Ang giving ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa values ng compassion at community. Kapag bahagi ng sistema mo ang giving, mas nagiging fulfilling ang financial journey. Hindi lang ito tungkol sa sarili, kundi tungkol sa impact sa iba. Ang sistema ay nagiging mas sustainable dahil may balance sa personal goals at social responsibility. Para sa ating mga ka-daily, isipin natin na ang tunay na yaman ay hindi lang nasusukat sa ipon, kundi sa kung paano natin ginagamit ang pera para makatulong sa iba. Isa pang practical na step ay ang pag-iwas sa gastos na hindi aligned sa values. Halimbawa, kung ang value mo ay health,
iwasan ang sobrang gastos sa junk food o bisyo. Kung ang value mo ay education, iwasan ang gastos sa mga bagay na walang balik sa learning. Ang disiplina na umiwas sa gastos na hindi aligned ay malaking tulong para mapanatili ang sistema. Ang kita ay nagiging mas meaningful dahil napupunta ito sa bagay na may value. Ang sistema ay nagiging mas matibay dahil hindi ito nasisira ng mga gastos na walang purpose. Para sa ating mga ka-daily, tandaan natin na ang values ay filter na nagtatakda kung saan dapat mapunta ang pera. Sa huli, ang sistema na may values ay mas sustainable at mas fulfilling. Kapag naka-align ang sistema sa values mo, mas madali mong masusunod ang financial plan at mas meaningful ang journey. Ang kita ay dumadaan lang, pero ang values ang nagtatakda ng direksyon. Para sa ating mga ka-daily, tandaan natin, huwag tayong mag-focus lang sa kita, mag-focus tayo sa sistema na may values. Dahil ang values ang nagbibigay ng purpose, stability, at fulfillment. Ang tunay na financial success ay hindi lang tungkol sa laki ng ipon, kundi sa alignment ng sistema sa values na mahalaga sa atin. Kapag may values ang sistema, mas magaan ang journey at masigurado ang future. Aral number 10. Ang tunay na yaman ay peace of mind. Kapag pinag-uusapan natin ang pera, madalas ang focus ay kung gaano kalaki ang kita o kung gaano karaming ipon ang meron. Pero kung titingnan natin ng mas malalim, ang tunay na yaman ay hindi lang pera kundi peace of mind. Para sa ating mga ka-daily, isipin mo na ang pera ay parang ilaw sa bahay. Oo, mahalaga ito para makita ang paligid. Pero kung lagi kang nag-aalala kung sapat ba ang ilaw, hindi ka rin makakapagpahinga. Ang peace of mind ay yung kapanatagan na kahit anong mangyari, may sistema kang nakahanda. Kapag may sistema, hindi ka stress sa bills, hindi ka takot sa emergencies, at hindi ka pressured sa bawat sweldo. Ang peace of mind ay mas mahalaga kaysa malaking kita dahil ito ang nagbibigay ng freedom at happiness. Isang practical na paraan para magkaroon ng peace of mind ay ang paggawa ng simple at realistic na sistema. Halimbawa, mag-set ka ng goal na makapag-ipon ng 50,000 piso para sa emergency fund. Hindi mo kailangan ipunin agad pero maglaan ka ng portion kada buwan hanggang maabot ang goal. Kapag alam mong may emergency fund ka, hindi ka na mag-aalala sa unexpected na gastos. Ang peace of mind ay galing sa preparation, hindi sa laki ng kita. Kahit maliit ang sahod, basta may sistema, may kapanatagan. Ang kita ay dumadaan lang, pero ang sistema ang nagbibigay ng stability. Bukod sa emergency fund, malaking tulong din ang pag-simplify ng lifestyle. Maraming tao ang stress dahil sa pressure na laging mag-upgrade, bagong cellphone, bagong kotse, bagong gamit. Pero kung matutunan mong iwasan ang unnecessary na gastos, mas magaan ang buhay. Halimbawa, imbes na bumili ng bagong cellphone kada taon, gamitin muna ang luma hanggang kailangan na talagang palitan. Ang simpleng lifestyle ay nagbibigay ng peace of mind dahil hindi ka laging naghahabol sa gastos. Ang sistema ay nagiging mas sustainable dahil nakafocus sa needs, hindi sa wants. Para sa ating mga ka-daily, tandaan natin na ang tunay na yaman ay hindi sa dami ng gamit, kundi sa ginhawa ng isip. Isa pang practical na step ay ang pag-automate ng financial workflow. Kapag automated ang savings, bills, at investments, hindi mo na kailangan mag-alala kung makakalimutan mo. Halimbawa, mag-set ng auto-debit ng 2,000 pesos papunta sa savings account tuwing sweldo. Kapag tuloy-tuloy ang automation, mas madali mong makakamit ang peace of mind. Hindi mo na kailangan mag-isip kung saan napunta ang pera dahil ang sistema na ang nag-aalaga nito. Ang automation ay nagbibigay ng consistency na nagiging foundation ng peace of mind. Para sa ating mga ka-daily, isipin natin na ang automation ay parang guardrail na nagpoprotekta sa sistema. Sa huli, ang tunay na yaman ay hindi lang pera, kundi peace of mind.
Kapag may sistema ka, hindi ka na stress sa bawat bayarin. Hindi ka natakot sa emergencies. At hindi ka pressured sa sweldo. Ang peace of mind ay mas mahalaga kaysa malaking kita dahil ito ang nagbibigay ng freedom, stability, at happiness. Para sa ating mga ka-daily, tandaan natin, huwag tayong mag-focus sa kita, mag-focus tayo sa sistema. Dahil ang sistema ang magbibigay ng peace of mind at ang peace of mind ang tunay na yaman. Kapag may kapanatagan ka, mas magaan ang buhay, mas masaya ang journey, at mas sigurado ang future. Sa pagtatapos ng videong ito, malinaw na ang tunay na sikreto ng financial freedom ay hindi lang nakadepende sa laki ng kita, kundi sa tibay ng sistema na ating binubuo. Marami tayong mga kababayan na malaki ang sweldo o kita, ngunit naghihirap pa rin. Ang 10 aral na tinalakay natin ay nagsisilbing gabay para sa bawat ka-daily na gustong magkaroon ng mas maayos na daloy ng pera, mas disiplinadong mindset, at mas sustainable na financial journey. Mula sa pag-prioritize ng disiplina, pag-iwas sa utang, pag-focus sa long-term, hanggang sa paggamit ng automation at pag-align ng sistema sa values, lahat ng ito ay nagtuturo na ang pera ay mas meaningful kapag may direction at purpose. Ang kita ay dumadaan lang, pero ang sistema ang nagtatakda kung saan ito pupunta. Kaya tandaan natin, huwag tayong mag-focus sa kita, mag-focus tayo sa sistema. Dahil sa dulo, ang tunay na yaman ay hindi lang pera, kundi peace of mind at freedom na dala ng matibay na sistema. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel ang The Filipino Daily. Maraming salamat.